Hey guys, welcome back to my channel! Another day, another luto na naman. Kaya tara, samahan niyo ako. Let's go! Ang lulutuin po natin for today ay bingkang pinagba. Ayan, meron po ako ditong 1.5 kilo po ng bigas. Broken po ito na bigas yung binili ko kasi yung bigas po nito ay madaling umalsa. Ayan, hugasan ko lang po ito ng mga 3 beses. And saka po na ito isok sa water ng overnight. By the way, tips lang po sa pagbili po ng bigas. Dapat po ang gamitin po natin bigas ay yung bigas po na malakas umalsa. Pwede rin pong NFA yung gamitin para po mas maganda po yung kalabasan po ng ating bibingka. And ayan, matapos ko na po itong hugasan ay isok lang po natin ito sa water ng overnight. Ayan, ito na po yung kinabukasan. Ayan, tingnan naman po yung bigas po natin. Ayan, medyo malambot na po siya. Ayan, hugasan ko lang po ito ng mga 3 beses din and lagyan po natin ito ng mga 4 cups po ng tubig. Saka po natin ito ipagiling. Ayan, ilalagay ko na po ito dito sa ating lalagyan kasi papagiling po natin ito. Ayan, okay na po ito. Maglalagay na po ako dito ng mga 4 cups po ng water. Isasama po natin yan mamaya pag pagiling. Yan, takpan ko lang po ito and pupunta na po ako ng palengke. Ayan, nakauwi na nga ako galing palengke and bumili na rin po pala ako dito ng 2 kilo po ng coconut. And ayan, pinag-grated ko na po ito guys. And maglalagay po tayo dito ng 1 cup po ng water. And pigain lang po natin ito para po lumabas po yung kanyang milk. And pagkatapos po nitong unang piga po natin guys, ay huwag nyo po itatapon itong ating sapal po ng ating coconut kasi gagamitin pa po natin yan mamaya para po sa ating pangalawang piga. And ihalo pa po natin yan mamaya sa ating mixture. Ayan, matapos ko po itong pigaan ay salain lang po natin ito. And nakakuha po pala tayo dito ng mga 800 ml po ng coconut milk. Ito po yung lulutuin po natin and gagawin po natin kakanggata. And ayan, magluluto na po tayo ng kakanggata. Dito ko lang po ito sa butane po natin lulutuin. Ayan, naglagay na po ako dito ng kawali or pan. And ilagay ko na po itong ating milk or coconut milk. And sa pagluluto naman po nitong ating kakanggata, dapat po ay halo ng halo po tayo dito. Lalo na po pag nagboil na po itong ating kakanggata, dapat po ay hindi po talaga siya tigilan sa paghahalo. Ayan, kita nyo naman po. Nagbo-boil na po siya. Ayan, bumubula na po. And pastiki po ito ng pastiki habang hinahalo po natin ito. And ang maganda po dito sa kakanggata ay yun pong sticky na po siya. Parang ganito na po yung texture na. And parang nagmamantika na po yung kanyang gilid. Yan po ang mas maganda kasi mas masarap po ito. Ayan, iset aside lang po natin ito and palamigin. Ayan, at ito po yung sapal po ng ating coconut na pinigaan kanina. Gagamitin pa po natin yan. Maglalagay din po tayo dito ng isang baso po ng tubig. And pigaan po natin yan. And marami pa rin po tayo ditong makukuha po na coconut milk. Ayan, tingnan nyo naman, creamy pa rin po siya. And ayan, sinala ko na nga ito. And nakakuha po ako dito ng 500 ml po ng coconut milk. And ayan, ito na po yung bigas na pinagiling po natin kanina. Ayan, tignan naman po, napaka-smooth po niya. And napaka-pino po. Ayan, papakita ko po sa inyo kung gaano po siya ka-pino. Ayan, isalin ko na po ito sa ating planggana. And by the way, doon nga pala sa palengke na pinagilingan ko po nitong ating bigas, ay meron din po silang pigaan po ng coconut. Pero hindi ko na po pinapiga doon. Dinala ko na po dito sa bahay and ako na lang po ang nagpiga.
Kasi meron din pong bayad ang pagpapiga po ng coconut. Pero mas maganda po doon kasi pigang-piga po talaga yung coconut. Lalabas po talaga yung lahat ng kanyang liquid o coconut milk. Ayan, paghaluin na po natin ang ating mga ingredients. Meron po ako ditong 3/4 po ng white sugar. And maglalagay din po pala tayo dito ng 1.5 teaspoon po ng salt. And maglalagay din po pala tayo dito ng 2 tablespoon ng yes. And halu-haluin lang po natin ito. Yes po yung nilagay po natin dito guys kasi wala po tayong nahanap po na pure po na tuba. Pero kung meron po kayong tuba, maganda po yung tuba po yung gamitin kasi masarap po. And mas mabango po talaga siya pag coconut wine po yung nilagay. And ayan, ito po yung niluto po natin kanina na kakanggata. Ayan, tingnan nyo po, lumamig na po ito. And ihalo na po natin ito dito sa ating mixture. Ang kagandahan po kasi guys, pag coconut wine po yung ginamit, kasi mas mabango po yung ating bibingka and yun po yung ginagamit ng iba pang paalsa. Dito po sa amin, ang dami pong nagluluto ng bibingka, lalo na po sa Katmon. Pag nakapadaan ka talaga dyan sa Katmon, makikita mo talaga na napakadami po ang nakakahilirang bibingka sa gilid po ng karsada. Ang dami pong nagtitinda and kaya po nanon na po siya na bingkahan po dito sa Cebu. Dahil po lahat po ng mga nagra-rides po pa north ay dyan po nagsa-stop para po bumili ng bibingka pang baon sa rides nila. And ayan, matapos ko po itong haluin ng mabuti, ito na po yung na-yield po natin kanina na coconut po na 500 ml. And ihalo ko lang po ito dito. And by the way guys, naglagay din po pala ako dito ng 5 tablespoon na melted margarine. Hindi ko po napakita. Nalimutan ko po i-on yung ating camera. Ayan, okay na po ito and aalsa pa po ito kaya iset aside po muna natin itong ating mixture and gagawin naman po natin ang ating hulmahan po ng ating bibingka. Ayan, gagamit po tayo dito ng banana leaves and by the way, itong banana leaves po pala ay pinadaan ko po ito sa apoy para po hindi po siya madaling mapunit. Ayan, sundan nyo lang po ang paggawa po nito para lang po tayong gumagawa po ng eroplano po. Nung mga bata pa po, ganito po yung paggawa po ng eroplano na papel. Ayan. I-fold lang po natin. Para lang po tayong gumagawa po ng bulaklak po na DIY. Ayan, okay na po ito. Gupitin ko lang po ito. Ayan, dito ko po ito sa gitna gupitin. Ayan. Ayan, okay na po yan. O, ayan po, nagawa na po natin. Tignan nyo naman, napakadali lang po ito gawin. Ayan, saktong-sakto po siya sa ating moldehan. Ayan, sundan nyo lang po yung mga steps guys. Napakadali lang po niya gawin. Ayan, okay na po yan. And by the way, mas maganda po kung sa dulo po kayo magsimulang mag-fold po ng ating banana leaves kasi po yung dulo po niya ay hindi po madaling mapunit. And ayan, matapos ko pong gawin po itong ating banana leaves, ay balikan naman po natin yung ating mixture. Ayan, umalsa na po siya. Kita nyo naman. Inaalsa po natin ito ng mga 15 minutes. Ayan, kita nyo, nagbubbles na po siya. Ayan, maglalagay pa po tayo dito ng baking powder. 6 tablespoon ng baking powder yung nilagay ko po dito. At haluin lang po natin ito ng maigi para po ma-dissolve po yung nilagay po natin na baking powder. At pagkatapos po natin itong haluin ay set aside po natin ito. Paasahin pa po natin ito ng mga another 15 minutes. At habang pinapaasa po natin yung ating mixture, ay prepare na po natin yung ating paglulutuan. Ayan, meron po ako ditong kaldero guys. Lumang kaldero na po ito. And maglalagay po tayo dito ng sand. Ayan. Huwag po niyong masyadong kapalan yung paglalagay. Yung saktong-sakto lang po, hindi po masyadong manipis and hindi po masyadong makapal. Mga kapal po nito ay nasa mga first line po ng ating daliri. Kita niyo naman po yung linya po sa ating daliri. Mga ganyan lang po kakapal yung nilagay po natin itong buhangin. And pinainit ko na po ito bago po natin isalang yung ating bibingka. And ayan, mainit na po siya. Nilagay ko na po yung ating hulmahan dito. And ilagay na po natin yung ating mixture. Ayan. Takpan ko lang po ito. And lutuin po natin ito ng mga 8 to 10 minutes po. Depende po sa apoy po guys. And pagkatapos po ng mga 10 minutes,
Ayan, pwede na pong apoyan po natin yung itaas po niya. Kasi medyo luto na po yung ilalim. Kaya pwede na po tayong mag-apoy sa itaas. And dalawang kaldero po yung nilutuan po namin nito. Sa isang kaldero po yung mama ko po nagluluto. And dito naman po sa isang kaldero ay ako po yung nagluluto. Para po mas mapadali po yung pagluluto namin dito. At ayan na nga, luto na nga yung akin. Yan, tignan naman guys, napakaganda po. And saktong-sakto po yung kanyang pagluto. Indot kay gwapa kayo. Guwapa kayo. Ay, guwapa Di sa ako ganun. argibit. Wow. Mama. Wow. Mama. Oh. Wow. Kakainit. Oh. 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 Wow. Wow. Oh. Wow. Oh. Huh? Ayan, napakasarap po talaga guys. Try nyo na po itong lutuin. Hindi po talaga kayo magsisisi. Ang sarap po niya. And ayan, yan na po yung naluto po ng mama ko. At sa 1.5 kilo po ng bigas po na pinagiling po natin, ang nagawa po natin dito ay na umabot po ng 40 pieces. Grabe, sobrang dami po ng gawa po namin. Kaya yung iba po ay binenta po namin sa kapitbahay. And ang dali pong naubos. Kaya medyo nakabawi po kami sa puhunan. And ang puhunan po pala dito ay gumastos lang po kami dito ng 260 pesos. At ayan na nga guys, hindi ko po talaga siya mabidyohan po lahat. Lalo na pagkaluto po kasi po panay kain po yung mga nasa paligid po namin na mga kasama ko po dito, mga pamangkin and mga kapatid ko po panay kain po. Kaya hindi ko po mabidyohan po lahat kasi paglagay po lang po pagkaluto ay ubos na agad. Tapos yung iba naman po ay pinabenta po namin para makabawi po kami sa puhunan. Kaya sobrang ganda po nito. Nakakain ka na, nakabawi ka pa sa puhunan. Na ayan guys, kitang-kita nyo naman po dyan sa video. Ang dami pong mga bata. Kaya hindi ko po talaga siya mabidyohan po lahat kasi ang dami pong mga bata pong nanghihingi. Kaya try nyo na po itong lutuin guys. Sobrang sarap po nito. Hindi po kayo magsisisi. And ang laki na po ng tutubuin nyo kung igagawin po nyo pang negosyo. And by the way, ang bentahan po namin dito ay binenta po namin ng 15 pesos po bawat isa. Kaya yan, try nyo na po itong lutuin guys. Yan lang po. Thank you for watching. Bye! God bless!